Good morning mga ka-Frenny, mapagpalang araw. Welcome back po sa aking page, Frenny Vlogs. Ayan, pasensya na kayo mga ka-Frenny. Ngayon lang ako ulit nagparamdam. Nakakapag-upload naman po ako dati nung last December ng yung Ube Halaya, yung short video, pag ganun-ganun lang po. Kasi sobrang busy po at sobrang hindi na kinakayang asikasuhin mag-edit. Pero napakarami ko pong kwento sa inyo. Napakarami ko pong ikukwentong mga hindi maganda. Yun. Pero bago po ang lahat, ayan, dito po ay nag-aalmusal kami ni Daddy Per. Ayan, baka namimiss nyo na. O yan, si Daddy Per. Happy New Year! Happy 2024 sa aking mga subscriber dyan at sa mga lagi pa rin kahit isa, dalawa na mga subscriber na naliligaw dyan. At saka doon sa mga nakakakilala pa po sa akin, si Ate Iwin, Easy Cooking with Iwin. Ayan, kamusta na rin kaya sila Sir Makoy, Kitchen at iba pa. Ayan, ano ba pangalan nun? Ayan, marami akong natatandaan sa isip ko, pero yung mga channel, hindi ko na po maalala. Pero, syempre, shout out kay Mami Alodia M. Ayan, dito po sa Pilipinas ay ang lamig. Kasi pag ganitong February, magpe-February, pag ganitong, sinasabi ay amihan. Kaya napakalamig. Siguro po mas lalo dyan sa Canada at saka sa ibang bansa pa, sa ibang mga country pa. Ayan, almusal po tayo, kape tayo, stevia coffee. Ayan, sa ngayon dito na lang muna tayo sa cellphone mag-upload, mag-edit para maasikaso ko po. Kasi kapag ka doon sa computer, hindi ko maasikasong ma-transfer. Kaya doon kami na tatamad, doon kami nagkakaroon ng hindi na matutuloy yung aming upload. Pero nagbablog po ako. Ayan, sige po, kain muna po tayo. Kain tayo mga ka-Frenny. Itlog. At saka ham. Dadalawa lang po kami ni Daddy Per dito. Ayan, dadalawa lang kami. Kasi holiday po ngayon dito sa Pilipinas. Dito lang sa, hindi naman po buong Pilipinas. Dito lang po sa amin, sa may Bukawe. Tinatawag na yung Eusebio Day. Yung pong ginawang santo. Hindi ko po masyado ma-explain sa inyo kasi hindi naman po ako Katoliko. Yung dalawang anak namin, dahil nga po holiday, ayun, nag-jogging. Yung isa naka-sleep over sa pinsan. Time check nga pala tayo, 8:30 na po ng umaga. Galing po kami ni Daddy Per sa Santa Maria, dun sa palengke. At saka pag ganitong oras po talaga, ako ay nagtitinda. Wait lang po. Ito yung mga pinamili namin. Ayan, talong, pechay, kamatis, tsaka yung mga karne na manok, baboy, atay ng manok. Ayan, nakapusod tayo ngayon kasi hindi pa ako naligo. Ang lamig po kanina. Yun nga po sinasabi ko, pag po ganitong oras, ako po ay nagtitinda na. Nagtitinda na po ako doon sa pwesto ko, doon sa Pinaglelechon Kawali. Pero ang tinda ko na po ngayon ay iba na. Sa ngayon, iniba ko muna, ginawa kong parang karinderya muna na mga lutong ulam. Kaya mas maaga po akong pumupwesto. Dati po, yung lechon kawali at saka yung crispy kare-kare ay mga 10:30 ang pwesto namin. Dito kami gumagawa. Dito ako nagluluto. Tapos pupwesto kami ng 10:30. Pero ngayon, alas 5 pa lang po, o
mag-aalas 5 pa lang ay nagpe-prepare na po ako ng mga ulam. Yung mga hindi ko nagawa nung gabi ay tatapusin ko po ng umaga. Tapos popwesto na kami. Popwesto na kami ng 6 AM. Naghahakot na si Daddy ng mga 5:30 yung mga natapos ko ng ulam. Usually naman, ang mga ulam lang po, syempre yung lutong bahay lang. Yung mga pangkaraniwan, kasi inalis ko po muna yung crispy kare-kare at saka lechon kawali kasi baka sawa sa mga masasarap na ulam katulad nung nagdaang Pasko at Bagong Taon. Ayan, napakarami ko pong kwento. Tulad ng unang-una ay nahack yung aking FB page. Yung aking personal FB page, nahack po yun dahil sa page ko na Prenny Vlogs. Andun po yung interest sa Prenny Vlogs page. Ayun, nahack siya. Tapos yung aking page na sa Facebook, nawala din kasi yun nga po, dahil mga ni-report namin, dinisabled na lang siya ng FB. Pero until now, yung aking FB account, personal FB account ay hindi ko pa po nare-recover, pero mase-search nyo sa mga friends ko dyan na FB, ng personal FB ko ay mase-search nyo yung Lenny Carlos. Ayan, Mami Alodia, ayan, mase-search nyo. Pero kung magme-message kayo doon sa aking messenger, magtataka kayo na hindi ako nagre-reply kasi po hindi ako nakaka-login. Ayan, ayun, sa susunod ko na lang ipapaliwanag yon. Basta hanggang ngayon hindi ko pa po nare-recover. At noong December 30 naman, December 30 bago magputukan ay nawala naman po yung aking wallet doon sa palengke ng Santa Maria. Nawala po, nalaglag po siya. Madaling araw na kami ay dumating ni Daddy Per doon. Yun na lang po yung last money namin na pambili namin ng handa ng family. Yung mga kapatid ko, mga pamangking ko na nag-contribution para sa party, New Year's Eve party. Yun. Pambili ko po sana yon ng ulo ng baboy at saka ng pata para yun, medyo madali-daling lutuin. Tsaka yung mga orders ko, pambili ng sangkap nung araw po na yun. Ayun. Ayan, sa madalit salita po, nawala ang aking wallet ng mga magsi-6 na ng umaga nung aming matuklasan. Kapipili ko ng kapipili ng repolyo. Nakaipit po dito. Ayun. Nung magpalit ako ng kamay ng pagpili, pag angat kong ganon, ay nabumuka to. Siyempre, nalaglag. At, ayun, siyempre, wala na kaming iisipin pa ni Daddy Per, kundi umuwi na lang. Kasi wala kaming pambili, wala kaming pambayad. Pero, siyempre, nandun yung nagpe-pray po ako sa aking sarili, sa aking isip, habang lumalakad kami palabas ng palengke. At sabi ko, Lord, hindi mo po hahayaan na mangyari to. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Ayun. Biglang sabi ko, kay Daddy Per, mauna na siya sa parking. Babalikan ko yung aking pinareserve na itlog dahil baka mag-intay. Dahil hindi ko po ito kukunin. Wait lang po i-start ko lang ulit dahil baka mahaba. Sa upload lang po. Sa cellphone lang ako mag-upload. Ayun, welcome back. Enough ko lang ng content as in start ko ulit. Ayun, nagpunta ako sa mga nagpa-reserve, mga pina-reserve kong mga sangkap, itlog, ayan, para sa leche plan. Ayan, sabi ko hindi ko makukuha dahil wala na akong pera. Ayun. Sa madalit salita po, okay na, ayan, sabi niya, ikaw ba yon? Ikaw pala yon, yung nawala ng pera. Balitang-balita po kasi sa loob ng palengke. At uuwi na nga po ulit kami. Doon din sa pwesto na pinaghintuan ko, biglang naisip ko na naman, ay wait, Daddy, kasi sumama po ulit si Daddy. Mayroon pa po pala akong 1,000 sa GCash. At ayun, sabi ko ipapakash out ko na lang doon sa kaibigan kong mag-iitlog. Ayun, after kong makash out, binili ko yung pinaka mga importante, yung mga orders, yung handa, hindi ko na muna po inisip.
Ayan, namili ako. Nung maubos ko na yung 1,000, ay biglang sinabi ko talaga kay daddy na mauna na siya. Dali na niya yung mga pinamili ko, maghihiwalay na kami. At ako ay doon ako pumunta. Paikot. Galing ako sa Itlog, namili, tapos paikot, pabalik doon sa gulay na pinaglaglagan ko ng pera. At ang nasa isip ko, pupunta po ako sa baboyan, sa nagtitinda ng baboy, at makikiusap ako na baka pwede akong mangutang ng kalahating ulo ng baboy at sampata. Ayun nga po, pupunta akong ganun, doon ako tinungo ng aking isip, saka iisip ko paano gagawin ko, at saka syempre sa copy pray ko ano ang best na gagawin ko. Ang gulay po kasi na pinaglaglagan ko ng wallet ay nakatalikod lang ako, baboy na. Ayan, papakita ko po dito yung short clip na ano ko. Sa madalit salita po, pumunta ako at para mangutang ng baboy, ay nakausap ko yung tindera. Sabi ko, nasaan po yung aking suke? Sabi niya, bakit? Ganun lang po. Hindi normal yung kanyang mga salita na parang ano. Sabi ko, kasi po ay hinahanap ko yung suki ko dahil ako ay kukuha muna. Makikiusap muna ako na umutang ng baboy na ulo. Sabi niya, bakit nga? Ganon. Yung basta ganon po yung salita niya, hindi yung normal para sa akin. Hanggang sa sabi ko kasi po nalaglag yung wallet ko. Yun po parang yun po yung iniintay niyang salita para sa akin. Sabi niya, anong kulay yung wallet mo? Sabi ko, black po na guhit-guhit. Ayan, ganyan. Sa madalit salita, ayun, sabi niya, nasa amin ang wallet mo. Siyempre, parang magtataka ka kasi parang hindi normal yung mga namin, conversation na parang, oy, Ali, ate, bili ka na, ano ba gusto mo yung gano'n? Siyempre, sa palengke, di po ba gano'n? Ayun nga, sinabi niya sa amin na nakita niya yung wallet namin na dala-dala ng isang kabataan, ng isang binata na member ng mga parang dukot gang, ganon. Binubuklat niya. Kumbaga, siya ang nakapulot at nagka-interest, pero sila daw ng mga tindera doon ay merong mga mata. Kumbaga, meron silang spy na pag nakita nila yung mga grupo na yon, isa sa mga grupo na yon ay pinasusundan po nila para alamin, kuhanin yung mga wallet na nabibiktima nila or dala-dala nila kasi alam naman nila na hindi kanila. Yun nga po, naagaw, nakita, binubuklat yung wallet ko. Sabi ko, walang picture doon, walang ID doon. At naniwala naman sila sa description ko na binigay. At kinuha nila kasi na-surrender na nila sa office ng palengke na Santa Maria. At pinakuha nila, kaya nag-intay ako doon. Pero sa akin, hindi pa nagsisink in yung pangyayari na walang wallet ko. Tapos, mas lalong, hindi pa nagsisink in sa akin na eto na yung wallet ko at iniintay ko na, di po ba? Kasi napakaraming tao dahil magbabagong taon, namimili sila ng panghanda, parang langgam, pero nakita yung wallet ko, di po ba? Amazing God, amazing si Lord dahil isang bulong ko lang ng prayer ay talagang pinagkaloob niya. Ayun po, masyado nang mahaba ito, pero papakita ko yung short clip ng video na nai-record ko nung time na yun. Sana nandito. Hello mga ka-Frenny! Mapagpalang araw pa rin po sa inyo. Malungkot ako kasi nawala yung aking wallet. Nawala po yung wallet ko. Wala pa po ako nabibili kundi halagang 98 pesos. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Ngayon po ay alas 5 ng madaling araw dito sa Santa Maria. Mamimili po ako ng order, pero nakaipit po sa kilikili ko na wala po. Napakasaklap, pero hindi pa po nagsisink in sa akin. Naniniwala akong may mabuting gagawin ng Panginoon. Mga ka-Frenny, ang nawawala akong wallet. Ay, walang imposible sa Panginoon talaga. Maraming salamat po sa aking mga kaibigan dito sa palengke ng Santa Maria. Nalaglag po yung wallet ko, nawala na po kami ng pag-asa ni Daddy Per, pero napakabuti po ng Panginoon. Ayan, bumibili po ako dito. Ay, ate, paano po ba? Maraming salamat po. Panginoon na lang po ang gagante. Thank you po. At siguro po, ay dahil maiksi lang naman ang kailangan ko i-upload dahil po cellphone lang to, ay
Sa susunod na lang po ang ating kwentuhan. Basta nangamusta lang po ako sa inyo. Happy New Year. Maraming salamat. Lagi po tayong magtitiwala sa Panginoon na kahit wala ng pag-asa, walang imposible sa Panginoon. Tunay na yung hindi ka makakapaniwala. Kaya nga amazing eh. Ayan, sige po, maraming salamat. Maraming salamat. Sana po huwag niyo akong kalimutan. Tangkilikin niyo po ulit si Frenny Vlogs. At wala na po akong pag-asa doon sa aking page sa Facebook. Kaya dito na lang po. Maraming salamat po. At muli, ang lagi ko pong sinasabi, always be a blessing to others. Spread the good vibes. Pray every day. Pray every day. God bless everyone. Happy 2024.